Oh. Ang mga dating kaibigan ni Tang Haifeng ay lahat ay interesado, ngunit alam nila na hindi na sila dapat magtanong patungkol dito. Si Master Lei, gayunpaman, ay nagtanong kay Leng Xiaoteng, "Bueno, maaari mo bang sabihin sa amin ang iyong ranggo sa militar?" Hindi tinanong ni Master Lei si Leng Xiaoteng para sa background ng kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang ranggo sa armed forces, dahil hindi interesado si Master Lei sa background ng pamilya ng isang tao. Mas na-curious siya sa ranggo ni Leng Xiaoteng sa militar dahil naglingkod din siya sa hukbo noon. Naglilingkod ako sa hukbo, at bahagi ako ng mga espesyal na puwersa. Major General ang ranggo ko, sabi ni Leng Xiaoteng. Ano? Major General. Nang marinig iyon, nabigla silang lahat. Si Leng Xiaoteng ay mukhang napakabata para maging isang mayor na general kung tutuusin. Isang ideya ang bumungad kay Master Lei. Isang tao lang ang narinig niya na maaaring maging major general sa murang edad. Ano ang iyong pangalan? Tanong ulit ni Master Lei para masigurado kung tama siya. Leng Xiaoteng, sabi ni Leng Xiaoteng. Tama si Master Lei. Si Leng Xiaoteng ay dapat na apo ni Master Leng na naging bahagi ng nangungunang cadre, at siya ang pinakabatang mayor na general sa kasaysayan na may hindi mabilang na magagandang tagumpay. Kamusta na ang lolo mo? Nasa mabuting kalagayan ba siya? Medyo nasa sabik si Master Lei at nag-aalalang nagtanong. Sina Master Lei at Master Leng ay dati ring magkaibigan. Nakipag-away pa nga sila ng magkasama noon sa mga kalaban, at kung minsan ay tinatawagan nila ang isa't isa para mag-chat sandali. Ang ibang mga master ay hindi kasali sa militar, kaya kaunti lang ang alam nila tungkol dito, kahit na narinig nila ang pangalang Leng Weihua. Malinaw na pamilyar si Master Lei kay Leng Weihua mula nang itanong niya kay Leng Xiaoteng ang tanong na iyon. Mabuti pa ang kalagayan ng lolo ko. Maraming salamat sa iyong pag-aalaga, Leng Xiaoteng said with respect. Hindi na siya nagulat na kilala ni Master Lei ang kanyang lolo dahil nakilala ni Master Lei kung sino siya. Minsan narinig ni Master Lei ang kanyang ranggo at pangalang militar. Bilang karagdagan, naramdaman din ni Leng Xiaoteng na si Master Lei ay nagsilbi rin sa hukbo. Magaling, natutuwa akong malaman iyon. Si Master Lei ay sumikat sa kaligayahan. Ito ay isang mahirap na lumang panahon ng mga digmaan, at hindi marami sa mga matatandang sundalo ang maaaring mabuhay at manatiling malusog hanggang ngayon. Maging siya ay dumaranas ng maraming sakit, ngunit nagawa pa rin niyang manatiling buhay. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo, ito ay si Master Cao, ang lolo ni Wenxin, maaari mo siyang tawaging Lolo Cao, sabi ni Tang Haifeng kina Guning at Leng Xiaoteng. Nang marinig iyon, naalala ni Guning at Leng Xiaoteng ang ilang pangunahing impormasyon tungkol sa pamilya Cao. Ang mga henerasyon ng pamilya Cao ay kasangkot sa militar. Si Master Cao ay niranggo bilang tenyente general sa hukbo, ang pinuno ng rehiyong militar sa lungsod B. Bagamat nagretiro na siya ng maraming taon, nanatili sa kanya ang kanyang ranggo sa militar kasama ang karangalan at mataas na katayuan sa lipunan. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Tang Haifeng ang iba pa niyang mga kaibigan kina Guning at Leng Xiaoteng. Oh, anong relasyon nila? Tanong ng isang master bigla. Si Xiaoteng ang kasintahan ni Ningning, sabi ni Tang Haifeng na may kasiyahan. Hindi na rin halata na gusto niya talaga ang kanyang magiging apo. Hindi lamang ipinanganak si Leng Xiaoteng sa isang napakalakas na pamilya, ngunit siya rin ay namumukod-tangi. Higit sa lahat, minahal at inalagaan niya si Guning. Hanggat tinatrato ni Leng Xiaoteng si Guning ng may katapatan, papayag ang pamilya Tang sa kanya. Hindi nila papayagan ang sinuman na saktan si Guning. Nang malaman iyon, ang mga dating kaibigan ni Tang Haifeng ay nabigla muli. Kung si Leng Xiaoteng ang nobyo ni Guning, ang pamilya Tang at ang pamilyang Leng ay magsasama-sama kapag nagpakasal ang dalawa. Kung ganoon, magiging mas matatag ang posisyon ng pamilya Tang at ng pamilya Leng. Iniisip nila kung ang dalawang kabataan ay magpapakasal sa isa't isa sa huli. Ang ina ni Tang Ziyo ay pumasok sa sala at luminggalinga sa paligid hanggang sa mapunta ang kanyang paningin kay Leng Xiaoteng. Kailangan niyang aminin na si Leng Xiaoteng ay talagang mas kaakit-akit kaysa kay Jinbei.
Hindi katakatakang nagbago ang isip ni Tang Ziyo. Ang ina ni Tang Ziyo ay nag-alinlangan sandali. Dahil nakikipag-usap si Tang Haifeng sa ilan pang mga master, hindi nararapat para sa kanya na hadlangan sila. Sa tingin ko, magandang laban sina Ningning at Xiao Teng. Sa oras na ito, narinig ng ina ni Tang Ziyo ang boses ng babae sa kanyang tabi. Hindi niya namamalayan na sinulyapan ang babae, pagkatapos ay nakita niya ang dalawang babae kasama ang tatlong bata na mga 13 taong gulang na nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Nakatingin silang lahat kay Guning. Ang ina ni Tang Ziyo ay natigilan sa isang segundo. Si Ningning ba ang babaeng nagngangalang Guning? Xiao Teng ba ang pangalan ng binata? Mag-asawa ba sila? Sa pag-iisip niyan, ang ina ni Tang Ziyo ay naglakad papunta sa dalawang babae, at magalang na tinanong sila, "Nice to meet you, ladies, pinag-uusapan ba ninyo ang batang babae at lalaki doon? Maaari ko bang malaman ang kanilang mga pangalan?" Talagang kaakit-akit silang magkasama. Sa katunayan, ang dalawang babae ay sina Gu Qing at Wen Yulan, habang ang tatlong bata ay sina Gu Qingxi, Gu Yingyin, at Jiang Xinyo. Napangiti si Gu Qing at sinabing, "Pamangkin ko ang babae, at maaaring maging asawa niya ang binata sa darating." Nang marinig iyon, nabigla ang ina ni Tang Ziyo. Si Leng Xiaoteng ay hindi single. "Sige, umalis na tayo papuntang hotel." Sabi ni Tang Yunhang sa lahat at sabay-sabay silang tumayo. "Xiaoteng, puntahan natin ang aking ina ngayon," sabi ni Guning, pagkatapos ay umakyat sa itaas kasama si Leng Xiaoteng. Kasabay nito, naglakad din sina Gu Qing at Wen Yulan papunta sa hagdan. Malapit na nilang makita si Guman. May ibang gustong itanong ang ina ni Tang Ziyo, ngunit wala na siyang pagkakataon, kaya diretso siyang lumingon para hanapin ang kanyang anak. "Mama, paano po? Anong meron ka?" Nasa mismong pintuan si Tang Ziyo, kaya agad niyang tinanong ang kanyang ina nang lumabas ang kanyang ina. Hinayla siya ng ina ni Tang Ziyo sa tabi ng walang tao sa paligid nila. "Narinig ko na ang pangalan ng binata ay Xiao Teng, ngunit hindi ko alam kung ito ay ang kanyang buong pangalan o ibinigay na pangalan." Bagamat hindi malinaw ang kanyang ina tungkol dito, masaya pa rin si Tang Ziyo. Nang makita siyang napakasaya, ang ina ni Tang Ziyo ay walang pusong nasabihin sa kanya ang nakakagulat na katotohanan. "Well, Ziyo, ang binata ay tunay na kasintahan ni Guning, at tila maaari silang magpakasal sa hinaharap." "Ano?" Nagulat si Tang Ziyo. Naisip niya iyon kanina, ngunit ayaw niyang maniwala. Gayunpaman, ayaw itong ibigay ni Tang Ziyo. Kahit na boyfriend ni Guning si Leng Xiaoteng, susubukan pa rin niya. Umaasa pa rin siya na magiging matagumpay siya. "Kahit anong mangyari, susubukan ko," sabi ni Tang Ziyo nang may determinasyon. Magandang babae, suportado ka ni nanay. Ang ina ni Tang Ziyo ay walang masyadong alam tungkol kay Guning, kaya handa siyang suportahan ang kanyang anak. Kung narinig niya ang ginawa ni Guning, hindi niya hahayaan ang kanyang anak na guluhin si Guning. Umalis ang mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya Tang sakay ng mga sasakyan, ngunit naghihintay pa rin si Tang Ziyo sa parehong lugar na umaasang makikitang muli si Leng Xiaoteng. Bago lumabas si Leng Xiaoteng, nagpakita ang ama ni Tang Ziyo at sinabi sa kanila, "Tara na." Dahil sinabi iyon ng ama ni Tang Ziyo, kinailangan ni Tang Ziyo na umalis, ngunit hindi siya nang ahas na sabihin sa kanyang ama na magnanakaw siya ng nobyo ng ibang babae. Hindi inisip ni Tang Ziyo na may mali dito, ngunit hindi ito tinanggap ng kanyang ama. Walang pagkaantala, sabay-sabay na umalis ang pamilya ni Tang Ziyo. Ang mga miyembro ng pamilyang Tang ay hindi umalis sa kanilang bahay hanggang ang iba ay halos wala na. Ang hapunan ay opisyal na magsisimula sa 5:20 p.m. Halos 4 p.m. na ngayon, ngunit ang bahay ng pamilyang Tang ay matatagpuan malapit sa suburb, kaya umabot ng halos kalahating oras bago sila makarating sa hotel sakay ng kotse. Magsisimula na ang hapunan pagkatapos ng kanilang pagdating. Si Guning at ang iba pa ay nagmaneho sa hotel mismo. Si Panziro at ang kanyang mga kaibigan ay mas maagang dumating sa Huangdeng Hotel kaysa kay Guning.
Bagamat wala silang invitation letter, sinabi ni Guning kay Kwan Mingkay na ayusin ang ilang upuan para sa kanila. Pagpasok nila sa bulwagan ay wala masyadong tao sa loob kaya sabay silang naupo at casual na nagkwentuhan sa isa't isa. Napakalaki ng banquet hall na ito, at ito ang pinakamalaking hall ng Huangdeng Hotel na may mga booth at cubicle para makapagpahinga ang mga tao. Ang hapunan sa kasal ngayon ay magiging isang buffet. Ito ay isang formal na kaganapan, kaya lahat ay dumating sa mga suit o gown. Naka-formal suit din si Pan Zero at ang kanyang mga kaibigan. Sa katunayan, maliban kina Zhou Guangru at Hu Hao, ang ibang mga kabataang lalaki ay bihirang magsuot ng mga suit maliban kung sila ay pinilit na gawin ito. Naisip nila na hindi komportable na maglakad-lakad ng nakasuot, kaya ayaw nilang magsuot nito. Gayunpaman, kailangan nilang magsuot ng mga formal na suit sa hapunan ng kasal ngayon. Pagkatapos magsuot ng mga suit, sila ay tumingin ganap na naiiba mula sa kanilang mga normal na anyo. Nung tahimik sila, parang financial elite sila, pero bigo silang itago kung sino talaga sila once na lumipat sila. Anyway, mas maganda pa rin sila kaysa dati. Tanging ang pamilya ni Pan Zero at Hu Hao ang inimbitahan ng pamilya Tang, habang ang tatlo pa ay direktang inimbitahan ni Guning. Ang pamilya ni Hu Hao ay sangkot sa politika, at nasa parehong paksayon ni Tang Yunhang. Ito ang pinakamarangyang kasal na nadaluhan ko, sabi ni Guanbin. Siyempre naman. Ang pamilyang Tang ang pinakamayamang pamilya sa CTB. Inilibot ni Pan Zero ang kanyang mga mata kay Guanbin. Sa tingin ko ay hindi nila nais na makaakit ng masyadong maraming atensyon, o ang kasal ay maaaring maging mas kahanga-hanga, sabi ni Zhou Guangru. Nag-iwan ito ng mas magandang impresyon sa mga dumalo. Maraming tao ang napupuot sa mga nagmamay-ari ng kayamanan. Kung mayaman ka at ipinakita ang iyong kayamanan, papunahin ka o aatakehin ka pa, ngunit pupunuin ka nila kung mananatiling low profile ka. Likas ng tao iyon. Sa paglipas ng panahon, sunod-sunod na nagsipasok ang mga tao sa bulwagan. Oh, hindi ba ito si Gao Yongkang? Inimbitahan din ba ang pamilya Gao? Sa sandaling ito, isang boses ng lalaki ang sumabad sa kanilang usapan. Ang mga kubol ay pinaghihiwalay ng mga klasikong inukit na tabing, ngunit ang mga pinto ay gawa sa mga tassel, kaya nakikita ng mga tao ang isa't isa mula sa loob at labas. Nang marinig ang boses ng lalaki, sabay na inis ni Pan Zero at ng kanyang mga kaibigan, dahil alam na nila kung sino ang lalaki. Ang lalaki ay si Du Yujyan, ang nakatatandang pinsan ni Gao Yongkang. Ang pamilyang Do ay isa ring karaniwang napakayamang pamilya sa CTB na may katulad na mga ari-arian gaya ng pamilyang Pan. Bagamat si Du Yujyan ay mas matandang pinsan ni Gao Yongkang, wala ni isa sa kanila ang umamin, dahil ang pamilya Do at ang pamilya Gao ay may matagal ng sama ng loob sa isa't isa. Ito ay isang lumang kwento. Noong bata pa ang ina ni Gao Yongkang, ang pamilya Do ay nagplano na gamitin siya upang mapataas ang katayuan sa lipunan ng pamilyang Do sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanya sa isang pamilyang mas mayaman kaysa sa kanila. Gayunpaman, mahal ng ina ni Gao Yongkang ang ama ni Gao Yongkang noon, kaya tumanggi siyang gawin iyon. Hinamak ng pamilya Do ang ama ni Gao Yongkang dahil ang ama ni Gao Yongkang ay isang ordinaryong tao lamang noon. Upang makasama ang ama ni Gao Yongkang, tumakas ang ina ni Gao Yongkang sa kanyang ama. Hindi sila bumalik sa CTB hanggang makalipas ang maraming taon. Pagkatapos magsumikap, ang ama ni Gao Yongkang sa wakas ay nagmamay-ari ng higit sa 100 milyong yuan sa kayamanan ngayon, at mahal pa rin niya ang ina ni Gao Yongkang gaya ng dati. Sa totoo lang, dahil sa kakayahan ng ama ni Gao Yongkang, maaari siyang maging mas matagumpay, ngunit ang pamilya Do ay nagdulot sa kanya ng maraming problema upang pigilan siya sa pag-unlad. Naging matalik na magkaibigan sina Gao Yongkang at Pan Zero ilang taon na ang nakalipas, at ang pamilya Do ay tumigil sa pakikialam sa negosyo ng pamilya Gao dahil sa impluwensya ng pamilyang Pan. Sa loob ng nakalipas na ilang taon, mas kumikita ang negosyo ng pamilya Gao, at nagmamay-ari na sila ng mahigit 400 milyong yuan na kayamanan ngayon. Sa makatuwid, ang pamilya Gao ay napakayaman,
ngunit halos hindi pa rin ito maihahambing sa pamilyang Do. Ang negosyo ng pamilya Do ay umunlad sa loob ng maraming henerasyon, habang ang ama ni Gao Yongkang ay nagtayo ng negosyo ng pamilya Gao ng mag-isa. Dahil doon, palaging pinagtatawanan ni Do Yunjian si Gao Yongkang kapag nakikita niya ito. Tatlong kabataang lalaki na kasing edad nila ang nakatayo sa labas, at ang nangungunang lalaki ay si Do Yunjian. E ano ngayon? Tanong ni Gao Yongkang sa kanya. Dapat pumunta ka rito kasunod ni Lord Pan, di ba? Lord Pan, hindi ka ba natatakot na magalit ang pamilya Tang na sumama ka sa napakaraming hindi gustong bisita? Tumingin si Du Yunjian kay Pan Zero. Sumisid sa mga kwento, yakapin ang enchantment. Enheart V Epsilon Pound N. Mas marami siyang pinagtatawanan kaysa kay Gao Yongkang. Siya ay kumilos laban kay Gao Yongkang sa loob ng maraming taon, kaya malinaw na alam niya ang lahat tungkol kay Gao Yongkang, kabilang ang mga koneksyon ni Gao Yongkang. Sa pagkakataong iyon, alam niya na tanging ang pamilya ni Pan Zero at Hu Hao ang imbitado, habang ang iba ay hindi. Hindi sila pumunta dito na sinusundan ako. Huwag mo akong sisihin dyan, Pan Zero said. Ako rin, sabay na sabi ni Hu Hao. Pareho silang tila ayaw makisali sa kanilang pagtatalo. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga salita mo? Si Do Yunjian ay natigilan saglit, pagkatapos ay bumantong hininga sa pagtawa. Maniwala ka man o hindi, nagkibit balikat si Pan Zero. Naunawaan ni Do Yunjian na hindi natatakot sa kanya si Pan Zero, kaya kinailangan niyang bumaling para kunin si Gao Yongkang. Gao Yongkang, kung hindi ka imbitado rito, umalis ka na kaagad. Kung ma-expose ka, baka mapahiya ang pamilya mo, sabi ni Do Yunjian. Akala niya ay hindi gusto si Gao Yongkang dito. Salamat, ngunit hindi, sabi ni Gao Yongkang. Ikaw, galit si Do Yunjian sa ugali ni Gao Yongkang. Sa katunayan, hindi pa siya nagtagumpay sa pagtawanan kay Gao Yongkang, dahil mas matalino si Gao Yongkang kaysa sa kanya. Bukod dito, hindi siya pinansin ni Gao Yongkang, kaya hindi niya maapektuhan ang mood ni Gao Yongkang. Tingnan natin kung ano ang mangyayari, sabi ni Do Yunjian. Huminto siya sa pakikipagtalo kay Gao Yongkang, ngunit nagkaroon ng ideya na ilantad siya. Si Do Yunjian talaga ay medyo tanga. Dahil maaaring makapasok si Gao Yongkang sa bulwagan na ito, dapat ay mayroon siyang pahintulot ng pamilya Tang. Nang walang pahintulot o liham ng imbitasyon ng pamilya Tang, walang pinayagang makapunta rito. May gagawin bang katangahan si Do Yunjian? Sabi ni Zhou Guangru. Naramdaman nila na may gagawin si Do Yunjian pagkatapos marinig ang sinabi niya. Sa kanilang mga mata, laging may ginagawang kalokohan si Do Yunjian. Hayaan mo siya kung ano ang gusto niyang gawin. Ipapahiya lang niya ang sarili niya gaya ng dati, maangin na sabi ni Gao Yongkang. Inimbitahan sila dito ni Guning, at walang nang ahas na palayasin sila. Nang mag 4:30 PM, dumating si Guning at iba pa sa hotel. Sa sandaling ito, maraming tao ang nagtipon na sa bulwagan, ngunit hindi sila ang pinakamahalagang figure. Karaniwan, ang pinakamahalagang numero ay hindi lalabas hanggang sa huling segundo. Dumating sila dito kanina para makita ang mga maimpluwensyang tao sa kanilang panig. Pumunta si Guman at ang iba pa sa isang lounge nang makarating sila sa hotel, at hindi na sila muling lalabas hanggang sa magsimula ang dinner party. Si Guning at ang kanyang mga kaibigan, sa kabilang banda, ay bumalik sa kanilang sariling silid upang magsuot ng formal na damit. Sina Gao Yi at Qiao Ya ay parehong nakasuot bilang mga bodyguard. Sinabi ni Guning kay Yuzi na maghanda ng mga gown mula kay Charm para sa kanila ng maaga. Ang suit na isinuot ngayon ni Leng Xiaoteng ay isang itim na suit sa estilong retro. Habang ang gown ni Guning ay medyo katulad ng gown na may blue at white porcelain patterns na sinuot niya noong nakaraan, ngunit ang gown ay puti at walang manggas sa pagkakataong ito. May mga lumilipad na phoenix din sa gintong sinulid sa gilid ng kanyang gown, at mas elegante ang itsura niya dito. Nang magkasama sila, sila ay isang kaakit-akit na mag-asawa na tugma ng husto sa isa't isa. Pumili si Guning ng mga gown mula sa Charm para i-promote ang brand.
Kaya naman, lahat ng kaibigan niyang babae ay nakasuot din ng mga gown mula kay Charm. Pagkatapos, sabay silang bumaba. Sa oras na ito, karamihan sa mga bisita ay naroroon, at sila ay nakatayo sa maliliit na grupo na nag-uusap sa isa't isa sa bulwagan. Si Tang Jiang at Tang Jakay ay naunang dumating sa bulwagan kaysa kay Guning. Sa sandaling nagpakita ang dalawang gwapong binata, maraming batang babae ang natigilan at lumapit sa kanila upang maakit ang kanilang atensyon. Kahit na ang lahat ng mga batang babae ay mula sa mayaman o makapangyarihang mga pamilya. Ang kanilang mga pamilya ay halos hindi pa rin maihahambing sa pamilyang Tang, kaya lahat sila ay umaasa na sila ay makapag-asawa sa pamilyang Tang. Dahil sa kahangahangang anyo ni Tang Jiang at ng kanyang kapatid, hinimok din sila ng mga magulang ng mga babaeng iyon na magiging kasintahan nila. Gayunpaman, hindi gaanong pinansin ni Tang Jiang at Tang Jakay ang mga babaeng iyon. Nagkaroon na ng kasintahan si Tang Jiang at mahal niya ang kanyang kasintahan, habang mas pinili ni Tang Jakay na manatiling walang asawa ngayon. Nang makita ang kanilang reaksyon, ang mga batang babae ay nakaramdam ng pagkadismaya. Gaano man kasabik ang mga babaeng iyon na maakit ang kanilang atensyon, hindi nila ito mapipilit na pansinin sila. Kailangan pa rin nilang mag-iwan ng magandang impresyon sa kanila pagkatapos ng lahat. Hay, Jiang. Sa sandaling ito, isang magandang babae na humigit kumulang 20 taong gulang na nakasuot ng mahabang pink na damit na prinsesa ay tumalon patungo kay Tang Jiang, ngunit hindi niya pinansin si Tang Jakay. Hindi ito pinansin ni Tang Jakay. Si Tang Jiang, gayunpaman, ay mukhang hindi nasisiyahan. Parang ayaw niya sa babaeng ito. Hay, Yutong, magalang na sabi ni Tang Jiang sa kanya. Si Jiang Yutong ay anak ng nakatatandang kapatid ni Jiang Lahua, at siya rin ay si Tang Jiang at nakababatang pinsan ni Tang Jakay. Gayunpaman, hindi siya nagustuhan ni Tang Jiang o ni Tang Jakay, lalo na si Tang Jiang. Nagustuhan ni Jiang Yutong si Tang Jiang at gusto pa niyang maging girlfriend nito, ngunit kinasusuklaman iyon ni Tang Jiang. Tsaka magpinsan sila, at imposibleng maging girlfriend at boyfriend sila. Hindi rin papayag ang pamilya nila na mangyari ito. Jiang, matagal na kitang hindi nakikita. Sabi ni Jiang Yutong at umarte na parang 3 taong gulang na bata. Yutong, pasensya na, kailangan kong umalis para may mangyari. Magpakasaya ka, sabi ni Tang Jiang, at gustong umalis ka agad. Saan ka pupunta? Sasamahan kita. Hindi papayag si Jiang Yutong na iwan siya ni Tang Jiang. Matagal na niya itong hindi nakita, at sobrang namiss niya ito. Hindi komportable na sundan mo kami. Babae ka at lalaki kami. Si Tang Jiang ay isang mature stable na binata, kaya wala siyang pusong magsabi ng totoo, ngunit iba at prangka si Tang Jakay. Sa makatuwid, pinigilan ni Tang Jakay si Jiang Yutong. Parang naiiyak si Jiang Yutong na nakatingin kay Tang Jiang nang punahin siya ni Tang Jakay. Umaasa siya na si Tang Jiang ay papanig sa kanya. Gayunpaman, hindi ito mangyayari. Tama si Jakay. Babae ka, at hindi ka makakasunod sa mga lalaki sa lahat ng oras. Kailangan nating makipag-chat sa ating mga bisita ngayon, sabi ni Tang Jiang. Kinagat ni Jiang Yutong ang kanyang mga labi, at mukhang naagrabyado, ngunit hindi siya lumingon, ni lumayo. Hindi siya pinansin ni Tang Jiang at Tang Jakay, at umalis nang walang pag-aalinlangan. Nang makaalis na sina Tang Jiang at Tang Jakay, lumapit ang isa pang magandang batang babae na nasa maagang 20s. Oh, anong nangyari sa cute kong nakababatang pinsan? Nakakaawa ka. Ang batang babaeng ito na nanlilibak kay Jiang Yutong ay pinsan din ni Tang Jiang, ngunit mas matanda ito sa kanya. May 3 anak sa pamilya Jiang. Ang panganay na anak ay ang ama ni Jiang Jaman, ang pangalawang anak ay ang ama ni Jiang Yutong, habang ang nag-iisang anak na babae ay si Jiang Lahua. Hindi kailanman nagustuhan ni Jiang Jaman si Jiang Yutong dahil si Jiang Yutong ay palaging nagpapanggap na mabait at mahina, na lubos na naiiba sa kanyang tunay na personalidad. Noong maliliit pa silang bata, madalas sisihin ni Jiang Yutong si Jiang Jaman sa kanyang mga pagkakamali.
Ilang beses ding lumaban si Jiang Jaman, at nagsimulang kumilos ang dalawa laban sa isa't isa. Kadalasan, si Jiang Yutong ang talo sa kanilang mga argumento. Kaya unti-unti niyang natutunan na lumayo kay Jiang Jaman, ngunit sasamantalahin pa rin niya ang bawat pagkakataon upang palalain ang sitwasyon kapag nakuha na niya ang mga paninda kay Jiang Jaman. Sa pagkakataong iyon, kinasusuklaman ni Jiang Jaman si Jiang Yutong higit kaninuman, lalo na pagkatapos niyang malaman na gusto ni Jiang Yutong si Tang Jiayang. Naisip niya na nakakadiri na umibig si Jiang Yutong sa kanilang pinsan. Hindi bagay sa iyo. Tumigil si Jiang Yutong sa pagpapanggap, at naging agresibo sa isang iglap. Nako, sobrang lungkot ko. Pinapahalagahan lang kita bilang iyong nakatatandang pinsan. Bakit kailangan mong ilabas ang galit mo sa akin? Wala akong ginawang mali, sabi ni Jiang Jaman. Bagamat mukhang malungkot siya, talagang natuwa siya sa kabiguan ni Jiang Yutong. Layuan mo ako. Galit si Jiang Yutong. Hindi malakas ang boses niya, at may musika sa bulwagan, kaya hindi iyon narinig ng marami. Ilan lang sa mga tao sa paligid nila ang lumingon sa hindi magandang mukha ni Jiang Yutong at nakasimangot. Napakabastos na nagmura siya sa iba sa publiko. Nang mapansin na nakatingin sa kanya ang iba, nakaramdam ng galit si Jiang Yutong pati na rin ang hinanakit. Pinlano niyang magpanggap na inosente at maglaro ng sisi para gawing masamang tao si Jiang Jaman upang makuha ang simpatiya ng mga tao. Gayunpaman, kumilos sila laban sa isa't isa sa napakaraming taon, at alam na alam ni Jiang Jaman ang mga panlilinlang ni Jiang Yutong. Bago siya makapagsalita ng anuman, ibinuka muna ni Jiang Jaman ang kanyang bibig. Sige, kung hindi mo gustong marinig iyon, ay drop na natin ang paksang ito. Ngunit tandaan na huwag sundan ang mga lalaki sa buong araw. Kahit na mga pinsan mo sila, mga lalaki sila, at hindi ka komportable na manatili sa tabi nila sa lahat ng oras. Paano kung hindi maintindihan ng ibang tao ang relasyon nyo? Nang marinig iyon, kitang-kita sa mga mukha ng mga nakita kay Jiang Yutong ang panghahamak. Akala nila ay galit si Jiang Yutong dahil pinigilan siya ng kanyang nakitang pinsan na sumunod sa mga lalaki. Ikaw, galit na galit ngayon si Jiang Yutong. Fine, kailangan kong makilala ang mga kaibigan ko ngayon. Kung wala kang mahanap na kaibigang babae dito, bumalik ka sa tabi ng mga magulang mo, sabi ni Jiang Jaman, saka tumalikod at iniwan si Jiang Yutong. Nakatitig sa likod ni Jiang Jaman, si Jiang Yutong ay nanakit na punatin siya. Sa sandaling ito, lumapit ang ina ni Jiang Yutong, at tinawag siya, Yutong. Nang makita ni Jiang Yutong ang kanyang ina, kinailangan niyang ayusin ang sarili. Hindi siya natatakot sa kanyang ama, ngunit natatakot sa kanyang ina, lalo na kapag ang kanyang ina ay mukhang hindi nasisiyahan tulad ng ginagawa niya ngayon. Ang ina ni Jiang Yutong ay medyo mapang-utos, at maging ang kanyang ama ay bahagyang natatakot sa kanyang ina. Nanay, humarap si Jiang Yutong sa kanyang ina nang may malaking paggalang. Hinayla siya ng ina ni Jiang Yutong sa tabi ng walang tao sa paligid. Anong ginagawa mo? Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag ka nang makipag-away muli kay Jiang Jaman? Naunawaan ng ina ni Jiang Yutong na si Jiang Yutong ay hindi katugma ni Jiang Jaman. Kaya sinabi niya kay Jiang Yutong na huwag nang makipagtalo muli laban kay Jiang Jaman, kung sakaling mapahiya si Jiang Yutong. Nauna siyang tumawa sa akin. Nakaramdam ng hinanakit si Jiang Yutong. Kung wala kang ginawang hindi nararapat, hindi ka niya tatawanan. Binatukan siya ng ina ni Jiang Yutong. Parang pinagtatanggol niya si Jiang Jaman, pero alam na alam niya ang mga karakter ng kanyang anak. Ako, natarante si Jiang Yutong. Hindi mabilang na beses ko nang sinabi sa iyo na layuan mo si Tang Jiayang. Bakit hindi mo ako pinakinggan kahit minsan? Magpinsan kayo, at imposibleng pakasalan mo siya. Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito para makaakit ng isa pang mayamang tagapagmana sa party na ito? Sabi ng nanay ni Jiang Yutong. Tingnan mo si Jiang Jaman, siya ang girlfriend ni Lord Lu ngayon, at ngayon ko lang nalaman na ang boyfriend ni Cao Wenxin ay isang tenyente koronel. Bagamat hindi masyadong mayaman ang kasintahan ni Cao Wenxin, nasa kamay niya ang kapangyarihan.
26 pa lang siya, at mayroon na siyang magandang kinabukasan. Bagamat ang pamilyang Jiang ay isa ring napakayamang pamilya, hindi ito kabilang sa nangungunang listahan ng mga pamilyang iyon na napakayaman. Sa SOT, ang pamilyang Jiang ay hindi mas mahirap kaysa sa pamilyang Tang. Ang kasal nina Jiang Lahua at Tang Yunhang ay kasal din sa pagitan ng mga pamilyang may pantay na katayuan sa lipunan, ngunit ang mga bagay ay iba na ngayon. Ang pamilyang Tang ang naging pinakamayamang pamilya sa CTB na may daan-daang bilyong yuan sa mga asset. Ang pamilyang Jiang naman ay hindi gaanong umunlad kahit na may malapit silang relasyon sa pamilyang Tang. Wala sa dalawang nakatatandang kapatid ni Jia Lahua ang magaling sa negosyo, kaya hindi masyadong matagumpay ang pamilya Jiang. Gustong-gusto ng ina ni Jiang Yutong na ikumpara ang kanyang pamilya sa iba. Kahit na hindi sila malapit na konektado kay Cao Wenxin, ihahambing pa rin niya ang kanyang anak kay Cao Wenxin. Bukod dito, snobbish din ang nanay ni Jiang Yutong, kaya't maaari lamang magpakasal si Jiang Yutong sa isang pamilya na mas mabuti kaysa sa kanilang pamilya. Ano? Isang tenyente koronel. Narinig niya ang tungkol sa kasintahan ni Jiang Jaman, ngunit nabigla siya sa ranggo ng militar ng kasintahan ni Cao Wenxin. Gayunpaman, hindi siya nagseselos dito, dahil naisip niya na wala itong kinalaman sa kanya. Mahal niya si Tang Jiayang, at Tang Jiayang lamang, na walang kinalaman sa background ng kanyang pamilya. Bagamat may kasintahan si Jiang Jaman na may magandang background sa pamilya, hindi rin siya nagseselos sa kanya. Oo, at napakagwapo rin niya. Sabi ng nanay ni Jiang Yutong, at parang sobrang nagseselos. Hiniling niya na ang kasintahan ni Cao Wen ay mapapasa iyon ng kanyang anak na babae. Kung ang kanyang anak na babae ay maaaring magpakasal sa isang matataas na opisyal ng militar, ang kanyang anak na babae ay nasa mataas na katayuan sa lipunan kaysa kay Jiang Jaman. Biglang naghiyawan ang mga tao, na nakakuha ng atensyon ng karamihan sa bulwagan, at napalingon silang lahat sa pinto. Isang grupo ng mga kabataan ang pumasok sa mga sandaling ito, at bawat isa sa kanila ay napakagandang hitsura, lalo na ang mag-asawang naglalakad sa harapan. Ang mga tao ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanila ng sabay-sabay. Jesus! Ang gwapo kaya ng lalaki. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kagwapong lalaki. Oh, hindi ako makahinga ngayon. Napakaganda din ng babae. Eksakto. Sa totoo lang, si Haoran at ang iba ay kaakit-akit din, ngunit sina Guning at Leng Xiaoteng ay natatabunan pa rin sila. Wala silang pakialam. Sa halip, labis nilang ipinagmamalaki sina Guning at Leng Xiaoteng. Hinangaan nila si Guning, at itinuring siyang idolo nila. Habang si Leng Xiaoteng ay nobyo ni Guning kaya hinangaan din nila ito. Bukod dito, fan din nila siya. Pagkatapos ng lahat, si Leng Xiaoteng ang pinakabatang mayor na general sa kasaysayan. Tingnan mo ang mga gown nila. Napakaganda din nila. Gusto ko ang estilo ng kanilang mga gown. Nako, gown sila ni Charm. Nakita ko sila noong pumunta ako para pumili ng gown sa flagship store ng Charm ilang araw na ang nakakaraan. Sa tingin mo ba hindi pamilyar ang babae? WHO. Siya ang amo ni Charm, Guning. Talaga. Siya si Guning. Siya iyon. Mas maganda siya kaysa sa mga larawang iyon. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa End of EuroL's 1N platform. Wow, mukhang perpekto sila kapag magkasama sila. Teka, couple ba sila? Oo, nabasa ko ang isang piraso ng balita sa internet, at sinasabi nito na ang lalaki ay kanyang kasintahan. Napakabagay nila sa isa't isa. Ang mga taong nag-usap tungkol kay Guning ay pawang mga kabataan, dahil ang mga kabataan lamang ang nag-surf sa internet sa buong araw. Napansin din ni Tang Ziyo at ng kanyang ina si Leng Xiaoteng, at hindi na makapaghintay si Tang Ziyo na makalapit sa kanya. Hindi lamang si Tang Ziyo, ngunit ang iba pang mga batang babae ay nagkaroon din ng parehong ideya. Nang makita ni Tang Ziyo si Guning, nagselos siya muli, ngunit hindi ito nang ahas na ipakita ito sa kanyang mukha. Kahit na itinago ni Tang Ziyo ang kanyang nararamdaman, napansin pa rin ni Guning ang kanyang reaksyon.
Hindi nasisiyahan si Guning nang ang ibang mga babae ay nagpakita ng matinding interes sa kanyang lalaki. Ngunit si Tang Ziyo ay hindi pa nakakagawa ng anumang nakakapinsala, kaya hindi siya gagawa ng anumang bagay na saktan siya ngayon. Bagamat sinuportahan siya ng ina ni Tang Ziyo na maglaro ng dirty tricks, malabong manalo siya. Gayunpaman, gaano man ito kaimposible, nagpa siya pa rin si Tang Ziyo na subukan. Napansin din ni Jiang Yutong at ng kanyang ina si Leng Xiaoteng. Si Jiang Yutong ay naaakit din sa kanya, ngunit pinahahalagahan lamang niya ang kanyang pambihirang hitsura, dahil ang kanyang mahal ay si Tang Jiayang. Ang kanyang pagmamahal kay Tang Jiayang ay hindi katanggap-tanggap sa moral, ngunit ito ay dalisay. Napakagwapo ng lalaki. Siya ay dapat na isang mayamang tagapagmana. Yutong, gumawa ka ng paraan para makuha siya, sabi ng ina ni Jiang Yutong. Nay, may girlfriend na siya, sabi ni Jiang Yutong, ngunit ito ay isang kasinungalingan. Kung talagang gusto niya ang isang lalaki, wala siyang pakialam kung may girlfriend na ito o wala pa. Katulad ng kung paano niya hinangaan si Tang Jiayang sa mahabang panahon, ngunit hindi siya tumigil sa paghabol sa kanya kahit nalaman niyang mayroon na itong kasintahan. Ginawa niya ang lahat para makuha ang atensyon nito sa tuwing nakikita niya si Tang Jiayang, ngunit hindi niya ito pinapansin sa lahat ng oras. Kung malalaman niya kung sino ang nobya ni Tang Jiayang, gagawin niya ang lahat para pilitin ang babae na iwan siya. E ano ngayon? Hindi siya kasal, kaya may pagkakataon ka pang nakawin ang puso niya. Sabi ng nanay ni Jiang Yutong at tinanggap iyon. Si Jiang Yutong ay nanatiling tahimik. Alam niyang pipilitin siya ng kanyang ina basta ito ang desisyon ng kanyang ina. Tulad ng pagmamahal niya kay Tang Jiayang, binalaan din siya ng kanyang ina na layuan siya, ngunit ito lang ang pagkakataong sinuwi niya ang utos ng kanyang ina. Wala siyang karapatang sabihin sa kanya na iwan ang taong mahal niya talaga. Sa sandaling nagpakita si Guning. Lahat ng mga negosyanteng nakakakilala sa kanya ay bumati sa kanya, at karamihan sa kanila ay nagkita na sa isa't isa sa release conference ng Jade Beauty Jewelry noon. Nag-walkout din si Pan Zero at ang kanyang mga kaibigan nang mabalitaan nilang lumitaw si Guning, ngunit napapalibutan siya ng napakaraming tao ngayon, kaya nakatayo sila sa malayo. Sa sandaling ito, nilapitan silang muli ni Du Yunjian. Kakakilala ko lang kay Lord Tang, at nagkataon na sinabi ko sa kanya na may nadulas sa party na walang invitation letter. Nagutos lang si Lord Tang na hanapin siya. Parang kinakausap ni Du Yunjian ang kanyang sarili, ngunit nilayon niyang marinig ito ni Gao Yongkang. Pinanlakihan ni Pan Zero at ng kanyang mga kaibigan si Du Yunjian, ngunit hindi nag-abala na makipagtalo laban sa kanya. Kahit na itataboy sila ng pamilya Tang, masasabi nilang si Guning ang nag-imbita sa kanila. Dahil nandito na si Guning ngayon, ligtas sila. Sa kasamaang palad, bago naayos ang alitan ni Gao Yongkang kay Du Yunjian, napunta si Zhou Guangru sa problema. Oy, hindi ba ito si Zhou Guangru? Di ba sabi ng kuya mo hindi invited ang pamilya mo? Paano ka nakapasok dito? Tatlong mayayamang lalaki ang lumapit sa kanila, at ang lalaking nagsabi noon ay kaibigan ni Zhou Guangming. Humingi rin ng tulong si Zhou Guangming sa kanya. Sabay putol ni Du Yunjian. Kumusta, Lord Sen? Hindi sila imbatado, ngunit nakapasok dito kasama sina Lord Pan at Lord Wu. Ang isang panauhin ay pinapayagan lamang na magdala ng isang tao para sumali sa party na ito, ngunit silang dalawa ay nagdala ng 3. Sinabi ko na kay Lord Tang, at sinabi niyang siya na ang bahala. Oh, sinundan nila yung iba para makapasok dito. Hindi maganda iyon, sabi ni Lord Sen na may halatang disdain. Ang buong pangalan ni Lord Sen ay Sen Xiangfei, ang anak ng panganay na anak ng pamilya Sen, na isa pang napakayamang pamilya sa CTB. Si Sen Yanheng, na nagtakda kay Tang Xiaoxiao, ay ang pangalawang tiyuhin ni Sen Xiangfei. Well, sabi ni Zhou Guangru at bahagyang tumawa. Bakit sigurado ka na nadulas tayo dito? Hindi mo ba napansin na hindi kami natakot nang sabihin mo sa amin na itataboy ni Lord Tang ang mga hindi gustong bisita? Nang marinig iyon, natulala si Du Yunjian sa isang segundo.
Si Zhou Guangru ay mukhang may kumpiyansa na hindi niya maiwasang magduda kung siya ay mali. Sabihin mo sa amin, sino ang nag-imbite sa iyo dito? Tanong ni Sen Xiangfei. Sa tingin ko ay wala itong kinalaman sa iyo Lord Sen, sabi ni Zhou Guangru. Bulls asterisk T, sabi ni Du Yujie. Hindi siya makapaniwala na imbitado silang lahat dito. Si Zhou Guangru at ang iba ay hindi nagbigay sa kanila ng malinaw na sagot, kaya naisip ni Du Yujie na hindi sila nang ahas, ngunit si Sen Xiangfei ay hindi kasing tanga niya. Naniwala siya sa mga salita ni Zhou Guangru. Ang kasal ngayon ay ginanap ng pamilya Tang, at walang nang ahas na pumasok sa loob. Dahil ayaw nilang sabihin sa kanila, hindi na siya nagtanong pa. Sa sandaling ito, naglakad si Tang Jiakai patungo sa kanila, at hindi na makapaghintay si Du Yujie na manood ng isang drama. Naniniwala siya na pumunta rito si Tang Jiakai para itaboy ang mga hindi gustong tao. Si Sen Xiangfei naman ay nagulat. Naisip niya na maaaring si Tang Jiakai ang nag-imbite sa kanila dito. Bagamat ito ay lubhang nakakagulat dahil may malaking agwat sa pagitan nila ni Tang Jiakai, maaari itong mangyari, at si Sen Xiangfei ay nagselos kaagad. Nais nilang lahat na bumuo ng isang malapit na kaugnayan sa mga taong may kapangyarihan at kayamanan, na makikinabang sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya. Ang Enyo Bureau Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Hi, Lord Tang. Nang lumakad si Tang Jiakai, lahat sila ay bumati sa kanya ng may paggalang. Hi, everyone, sabi ni Tang Jiakai, pagkatapos ay humarap kay Pan-Zero at sa kanyang mga kaibigan. Oy, busy si Ningning ngayon, kaya pinakiusapan niya akong I-welcome kayong lahat sandali. Halika, sabay na tayong makipagkita sa kanilang mga kaibigan. Dahil imbitado sila dito ni Guning, napakabait ni Tang Jiakai sa kanila, at handang isama sila para makilala ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, nagulat si Du Yujie at ang iba pa. Ano? Isasama ni Tang Jiakai si Pan-Zero at ang iba pa para makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Maraming salamat, Lord Tang, sabi ni Pan-Zero at ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay naglakad sila palayo kasama si Tang Jiakai, ngunit binigyan nila ng isang sulyap ng hamon si Du Yujie bago sila umalis. Hindi pa rin makapaniwala si Du Yujie. Paano ito posible? Hindi niya matanggap ang katotohanan na si Pan-Zero at ang kanyang mga kaibigan ay nagawang makipagkaibigan kay Tang Jiakai. At the same time, naiinggit siya sa mga ito. Ang mga kaibigan ni Tang Jiakai ay dapat ding mga taong may mataas na katayuan sa lipunan. Mas maganda kung makilala nila sila. Bilang karagdagan, si Pan-Zero ay tila malapit kay Tang Jiakai. Sino si Ningning? Tanong ni Sen Xiangfei na nakakunot ang noo. Malinaw na si Pan-Zero at ang kanyang mga kaibigan ay inimbitahan dito ni Ningning, at si Tang Jiakai ay personal na pumunta sa kanila dahil si Ningning ay okupado ngayon. Hindi magiging simple si Ningning kung nagawa niyang hilingin kay Tang Jiakai na tulungan siya. Sa tingin ko siya ay dapat maging kaibigan ni Tang Jiakai, sabi ng isang tao. Hindi nila alam na si Ningning ay si Guning. Walang pagkaantala, tinawagan ni Sen Xiangfei si Zhou Guangming, pagkatapos ay nalaman na si Ningning ay si Guning na siyang sikat, talentadong batang babae. Ang babae ay boss din ni Pan-Zero. Marami na rin siyang narinig tungkol kay Guning, lalo na ang hidwaan sa pagitan niya at ng kanyang pangalawang tiyuhin. Ang kanyang pangalawang tiyuhin ay nagkaroon ng problema dahil mismo kay Guning. Bagamat hinahangaan ni Sen Xiangfei ang namumukod tanging kakayahan ni Guning, hindi pa rin niya ito gusto dahil napahiya niya ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi rin niya ito guguluhin. Si Zhou Guangming, gayunpaman, ay mas hindi nasisiyahan matapos malaman kung ano ang nangyari kay Zhou Guangru mula kay Sen Xiangfei, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Habang si Tang Jiakai ay dinala si Pan-Zero at ang iba pa upang makilala ang kanyang mga kaibigan kung saan sila ay nag-chat ng magkasama, at nagkakasundo. Dinala ni Cao Wenxin si Jinbei para makipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Bagamat tila ito ay isang kaaya-ayang pag-uusap, nalungkot sina Gao Chengyan at Jiang Zesheng.
Pareho nilang hinangaan si Cao Wenshin noon pa man, kaya masakit para sa kanila na makitang masaya itong kasama ng ibang lalaki. Si Mrs. Hao at ang kanyang mga kaibigan ay nagtipon kasama si Gu Qing at ang iba pa. At kung sakaling hindi sila mapalagay, nanatili si Tang Yunrong sa kanila. Sina Yang Ziqian, Yu Zi, Manager Ding at iba pa ay nakikipag-chat din sa isa't isa sa isang grupo. Dahil si Yu Zi ang taga-disenyo ng charm, maraming marangal na babae ang dumating para makipag-usap sa kanya tungkol sa mga gown. Mayroong ilang mga marangal na kababaihan na nagpakita sa party ngayon sa mga gown mula kay Charm, at sila ay mga tagahanga nito. Ang ilang VIP na miyembro ng Kamay Beauty Salon ay naruroon din ngayon, at lahat sila ay dumating upang makipag-usap kay Manager Ding. Sa makatuwid, si Yang Ziqian ay unti-unting hindi pinansin at iniwan sa tabi. Pakiramdam niya ay siya ang kakaiba. Si Yu Zi ay mas abala kaysa sa kanya ng normal, at hindi madali para sa kanilang dalawa na magtipon. Hoy, Ziqian, anong ginagawa mo dito sa grupo ng mga babae? Bakit hindi ka sumama sa ilang lalaki? Lumapit ang isa sa mga kaibigan ni Yang Ziqian. Para siyang matawa nang makita niya si Yang Ziqian na nakatayong mag-isa. Hindi mo naiintindihan dahil wala kang kasintahan, sabi ni Yang Ziqian, na ikinasakit ng kanyang kaibigang walang asawa. Sabay takip sa dibdib ng lalaki, at nagkunwaring nasaktan ng husto. Huwag kang masyadong malupit sa akin. Talaga. Bakit hindi ka maghanap ng girlfriend? Masyado ka nang matanda para makipaglaro. Inilibot ni Yang Ziqian ang kanyang mga mata sa lalaki. Gusto ko rin magka-girlfriend, pero nasaan siya? Bumantong hininga ang lalaki na may pagbibitiw sa mukha. Well, naiintindihan ko na hindi ka makamove on dahil kay Zhao Mengmeng. Dahil hindi mo siya makakalimutan, bakit hindi mo siya habulin? Alam kong hindi mo iniisip ang kanyang diborsyo, ngunit ang iyong pamilya ay nag-iisip. Bagaman mahirap magkaroon ng masayang pagsasama nang wala ang mabuting hangarin ng iyong magulang, sa tingin ko ay maaari mo pa rin itong pagsikapan. Maaari kang tumawid sa tulay na iyon pagdating mo dito, sabi ni Yang Ziqian. Nang marinig iyon ng lalaki ay tila nabalisa. Naunawaan niya na wala siyang lakas ng loob at determinasyon. Mahal niya nga si Zhao Mengmeng, ngunit mahirap ding makuha ang pagsang-ayon ng kanyang pamilya. Hindi siya pinigilan ng kanyang ama, ngunit pinilit ng kanyang ina na magpakasal siya sa isang mayamang babae. At ang kanyang ina ay wala sa mabuting kalagayan ngayon, kaya hindi siya naglakas loob na inisin siya. Ilang minuto na lang ang layo mula 5:20 PM, kaya lahat ng mga bisita ay naruroon sa bulwagan. Dahil sa bilog ng mga kaibigan ng pamilyang Tang, mayroong isang malaking bilang ng mga bisita na maaaring napakayaman o makapangyarihan o napakalapit sa pamilyang Tang. Nang ika-alas 5:20 ng hapon, nagsimula ang kasal, at isang host ang umakyat sa entablado upang isagawa ang seremonya. Pagkatapos ng pambungad na talumpati, ang nobyo na ang humarap sa isang maikling talumpati. Ladies and gentlemen, maraming salamat sa pagdalo sa kasal ko ngayon. Sa wakas ay kasal na ako, at hindi na ako masasabik ngayon. Naiintindihan ko naman siguro na naguguluhan kayong lahat kung bakit ako nagpakasal bigla. Ito ay hindi isang lihim na ako ay nahuli sa isang aksidente sa sasakyan 19 na taon na ang nakakaraan. Sa kabutihang palad, isang mabait na babae na nagngangalang Guman ang nagligtas sa aking buhay, ngunit nawala ang aking alaala noon. Nagkagusto kami sa isa't isa at gumugol ng isang taon na magkasama. We planned to get married after buying a house, but unfortunately nahuli ako sa isa pang car accident. Pagkagising ko, nakalimutan ko na siya at ang mga magagandang alaala noong taong iyon na magkasama kami. Naalala ko ang tunay kong pagkatao at bumalik sa pamilya Tang para alisin ang mga taong nagplano laban sa akin sa likod ko. Alam ng marami iyon kaya hindi na sila nagulat. Hindi nila alam na ang nobya ngayon ay ang mismong babaeng nagligtas sa buhay ni Tang Yunfan 19 na taon na ang nakararaan hanggang ngayon. Sa hindi inaasahan, si Tang Yunfan ay naging tapat sa kanyang kapareha. Hinangaan ng lahat ang kanyang katapatan. Nagpatuloy si Tang Yunfan,
hindi ako nagpakasal sa nakalipas na 18 taon, dahil nahanap ko na ang mahal ko kahit na hindi ko sinasadyang mawala siya. Hindi ko matanggap ang ibang babae dahil sa kanya. Buti na lang at nabangga ko siya kanina. Alam kong siya ang babaeng minahal ko 19 years ago, at nanatili rin siyang single para sa akin. Ipinapangako ko na mamahalin ko siya, paprotektahan ko siya, at babayaran ko siya sa natitirang bahagi ng aking buhay. Sa pangalawang pagkakataon na natapos niya iyon, nakakuha siya ng malakas na palakpakan. Maraming babae ang nakaramdam pa ng pag-iyak. Gayunpaman, kung sakaling masira ng luha ang kanilang make-up, nilalabanan nila ito. Masyadong komplikado ang nangyari kina Tang Yunfan at Guman. Pahirap sa kanilang dalawa kapag sila ay may malalim na pag-ibig sa isa't isa. Tuloy-tuloy pa rin ang malalakas na palakpakan. Ngayon, mangyaring tanggapin ang nobya. Announce ng host, tapos nakatutok lahat ng ilaw sa pinto na nasa harap ng stage. Tumunog ang musika, at si Guman na nakasuot ng magandang puting wedding gown ay lumitaw sa paningin ng lahat. Karaniwan. Ang nobya ay papasok sa bulwagan habang hawak ang braso ng kanyang ama, ngunit ang ama ni Guman ay namatay na, kaya ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Gu Qinyang, ay tumabi sa kanya. Isang batang lalaki at isang maliit na babae ang sumunod kay Guman na hawak ang mahabang tren ng kanyang wedding gown. Ang mga pulang talulot ng rosas ay dahan-daang bumaba mula sa kisame, na lumikha ng isang makapidyo hiningang tanawin at nabigla sa bawat babae sa bulwagan. Ang lahat ng mga babaeng walang asawa ay nangangarap tungkol sa kanilang kasal sa hinaharap. Inaasahan nila na ang kanilang sariling mga kasal ay maaaring maging ganito ka-romantic. Para naman sa mga babaeng may asawa na walang romantikong kasal, lubos silang nanghihinayang ngayon. Lalo na yung mga lampas 40 na, hindi nila kayang magayos ng magandang kasal dahil sa kahirapan noon, lalo pa ang romantic. Gayunpaman, naniniwala ang ilan na hindi ito mahalaga hanggat nagmamahalan ang mag-asawa. Si Guman ay mas nasasabik kaysa dati, kaya hindi niya gaanong pinansin ang romantikong kapaligiran sa bulwagan. Sinundan lang niya si Gu Qinyang na nauna sa paglalakad. Kinabahan din si Gu Qinyang, ngunit patuloy niyang pinapaalalahanan ang kanyang sarili na manatiling kalmado. Pinagmamasdan si Guman na naglalakad palapit sa kanya na nakasuot ng wedding gown, hindi na mas kiligin si Tang Yunfan sa sandaling ito. Sa wakas ay legal na silang kasal. Bagamat hindi na bata sina Tang Yunfan at Guman, si Tang Yunfan ay may matinding pagnanasa para sa seks. Dahil kasal na sila ngayon, masisiyahan siya sa pakikipagtalik sa kanya hanggat gusto niya. 19 na taon niyang hinintay ang sandaling ito. Naniwala pa nga ang kanyang pamilya at mga kaibigan na maaari siyang maging bakla sa nakalipas na 18 taon. Nagbago ang lahat simula nang lumitaw si Guman. Sa katunayan, hindi na makapaghintay si Tang Yunfan na tamasahin ang sexual na bahagi ng kasal kay Guman. Gayunpaman, kailangan niyang maghintay hanggang sa ikasal sila, kung sakaling mag-iwan ito ng masamang impresyon kay Guman. Karamihan sa mga inimbitahang bisita ay hindi pa nakikita ang mukha ni Guman hanggang ngayon. Nang makita nila ang mukha nito ay nagulat silang lahat. Hindi sila makapaniwala na ang nobya ay umibig na kay Tang Yunfan 19 na taon na ang nakakaraan. Mukha siyang bata. Sa mga mata ng ibang tao, si Guman ay 30 lang ang pinakamaraming tao. Tamang edad lang para magpakasal ngayon. Ang mga kababaihan sa panahong ito ay ginustong magpakasal sa mas huling edad, kaya ang isang 30 taong gulang na nobya ay bata pa. Jesus, mukhang napakabata ng nobya. Sa tingin ko siya ay 30 o higit pa. Paano niya inaalagaan ang kanyang balat? Masyado akong na-curious dito. Ako rin. Walang babae na walang pakialam sa kanyang hitsura, dahil ang mga babae, lalo na ang mga babaeng may edad na, ay lahat ay natatakot na baka iwanan sila ng kanilang asawa para sa mga batang babae. Gustong-gusto ng lahat ng lalaki ang magaganda, masiglang mga batang babae, at kakaunti lamang ang mananatiling tapat sa kanilang mga asawa. Lalo na sa mga mayayamang pamilya, hindi lihim na ang mga mayayamang lalaki ay kadalasang mayroong isang mistress o dalawa. Ang ilan sa kanilang mga asawa ay hindi pa ito natuklasan,
habang ang ilan ay kailangang magpanggap na wala silang alam tungkol dito. Kahit nalulungkot at nasaktan ang mga asawa, wala silang magawa. Wala silang trabaho, at hindi rin sila mabubuhay ng mag-isa. Imposibleng maghiwalay sila at mamuhay ng simpleng walang luho. Kasabay nito, marami ring magagandang dalaga na tamad na magtrabaho at ibinenta ang kanilang katawan para sa pera. Sa kasong iyon, ang mga matatandang babae, na nagpakasal sa isang mayaman na asawa, ay tatanggi na makipagdiborsyo. Nasanay na sila sa marangyang pamumuhay, at nagkaroon ng mga anak bilang pag-asa. Kapag ang kanilang mga asawa ay nagkaroon ng sapat, maaari pa rin silang magkaroon ng isang buo na pamilya. Bagaman sila ay madalas na pumunta sa mga beauty salon, hindi sila nakakakita ng mga halatang epekto. Gayunpaman, kailangan nilang gumastos ng maraming pera sa kanilang hitsura anuman ang mga epekto. I don't think na inalagaan niya talaga ng husto ang kanyang balat. Epekto ng makeup niya. Halatang selos na sabi ng nanay ni Jang Yutong. Hindi niya maatim na mas mayaman at mas maganda pa sa kanya ang isang kasing edad niya. Tsaka marami rin siyang masamang komento sa mga magagandang dalaga. Naiinggit siya kay Guman dahil nagawang magpakasal ni Guman sa pamilyang Tang. Si Guman ay naging kamag-anak niya sa ilang lawak. Kung walang magandang balat, ang makeup ay hindi magiging kapaki-pakinabang. I think she's a natural beauty, sabi ng ina ni Jiang Jaman. Sa pamilyang Jiang, hindi lang nagtalo sina Jiang Jaman at Jiang Yutong basta magkakilala sila, pero ayaw din ng mga nanay nila sa isa't isa. Ang ina ni Jiang Jaman ay hindi kasing ganda ng ina ni Jiang Yutong, ngunit si Jiang Jaman ay mas maganda at mas matagumpay kaysa kay Jiang Yutong. Sa makatuwid, kinukot siya ng ina ni Jiang Yutong ang matandang mukha ng ina ni Jiang Jaman, habang ang ina ni Jiang Jaman ay ipagmamalaki ang mga nagawa ni Jiang Jaman. Bilang isang resulta, wala sa kanila ang maaaring manalo. Ikaw, galit ang nanay ni Jiang Yutong. Oh, tama, may isang taong masyadong matanda upang itago ang mga kulubot sa kanyang mukha, kaya ang makeup ay walang silbi para sa kanya. Ikaw, galit na galit ang ina ni Jiang Jaman at sumagot din. Mas bata ka lang sa akin ng 5 taon, at tatanda ka rin sa malapit na hinaharap na may hindi mabilang na mga kulubot sa iyong mukha. E ano ngayon? Wala namang kulubot sa mukha ko ngayon at least, sabi ng nanay ni Jiang Yutong, pero sa totoo lang naiinis siya. Napatikip ng bibig ang nanay ni Jiang Jaman, nasa kasal kasi sila ngayon ng Tang family. Ayaw niyang gumawa ng gulo dito. Kumpara sa nanay ni Jiang Yutong, mas maganda ang ugali ng nanay ni Jiang Jaman. Sa kabilang panig ng bulwagan, isang grupo ng mga marangal na kababaihan ang nag-uusap tungkol sa mga produkto ng pangangalaga sa balat. Hindi ko alam kung paano pinangangalagaan ng nobya ang kanyang balat, ngunit may alam akong brand ng skincare na sobrang epektibo. Talaga? Ano ito? Sabihin mo sa amin ngayon. Walang babaeng gustong makaligtaan ang magandang balitang ito. Mga ad ng Pub Future. Ito ay tinatawag na kuzi, at ginawa ng Cola Ines sa kabisera. Bagamat hindi pa ito masyadong sikat, ito ay medyo sikat. Nagbasa ako ng maraming komento tungkol dito sa internet, at iniisip ng karamihan sa mga kababaihan na ito ay napakaligtas at iyong. Kuzi. Saan ako makakabili? Maaari kang makahanap ng mga counter ng kuzi sa bawat malaking shopping mall, ngunit binili ko ito sa isang beauty salon na pinangalan ng Kamay Beauty Salon. Ang Kaimay ay may malaking membership, at kailangan mong kumuha ng reserbasyon ng 2 o 3 araw bago ka pumunta doon para ma-enjoy ang kanilang mga serbisyo. Tingnan mo, ang babaeng naka-purple gown na nakatayo doon ay ang manager ng Kamay. Actually, maraming loyal fans ng Kamay Beauty Salon at Kuzi ngayon. Napakadali para sa isang mahusay na tatak na makakuha ng katanyagan hanggat ito ay may mataas na kalidad. Ang mga customer ay naglalakad na mga ad pagkatapos ng lahat. Walang gustong malinlang ng mga pekeng advertisement sa TV o internet. O, paano naimbitahan ang manager ng Kamay Beauty Salon? Ilang babae ang nagulat sa malaman iyon, dahil ang Kamay Beauty Salon ay halos hindi maihahambing sa negosyo ng pamilyang Tang. Sa katunayan,
hindi lahat ng inimbitahang bisita sa party na ito ay sobrang mayaman o makapangyarihan. Ang ilan ay mga senior staff member lang ng Tang Huang. Kahit na ang Tang Huang ay isang napakamatagumpay na kumpanya, ang mga senior staff nito ay mga ordinaryong tao lamang sa paningin ng ibang mga bisita. Kaya naman nagulat yung mga babaeng yun nang malaman na invited din yung manager ng Kaimei pero hindi nila akalain na imposible. Ang Kamay Beauty Salon ba ay pagmamay-ari din ng Tang Huang? Ang Kamay Beauty Salon ay hindi nangingibabaw sa industriya, ngunit nagbibigay pa rin ito ng mga high-end na produkto at serbisyo. Maaari itong bumuo ng kumpanya sa industriya na may tulong at suporta ng Tang Huang sa palabas. Sa tingin ko hindi. Ang manager ng Kamay Beauty Salon ay maaaring magkaroon ng relasyon sa pamilyang Tang, o mayroon ang amo nito. Kahit ano, susubukan ko bukas. Kung sobrang effective talaga, mag-a-apply din ako ng membership. Sasamahan kita. Maraming kababaihan ang sumang-ayon na subukan ito ng magkasama. Naniniwala ako na mai-inlove ka dito kapag nasubukan mo na, dahil marami na akong nakilala sa mga kaibigan ko. Lahat sila gustong-gusto ito. Naging tanyag nga si Kuzi sa mga mayayamang babae. Sa entablado, nakatayo na si Guman sa harap ni Tang Yunfan, at ibinigay ng host ang mikropono kay Gu Qinyang upang hayaan siyang magsalita sa mga bisita. Bahagi ito ng seremonya, kaya naghanda si Gu Qinyang. Kinuha niya ang mikropono at sinabi kay Tang Yunfan. Yunfan, ang aming ama ay namatay maraming taon na ang nakalilipas, kaya ako, bilang nakatatandang kapatid ni Man, ay nakatayo dito sa ngalan ng aming ama. Sa nakalipas na 19 na taon, maraming pinagdaanan sina Man at Ningning. Bilang isang dakilang ina, hindi nagrereklamo si Man tungkol dito. Nagigilty din ako na wala man lang akong naitulong sa kanila. Sa kabaligtaran, malaki ang naitulong nila sa akin. Bilang isang dakilang ina. Ang sinabi ni Gu Qinyang ay nagdulot ng sensasyon sa mga tao. May anak na ang nobya. Sinabi ni Tang Yunfan na ang nobya ay nanatiling walang asawa para sa kanya, na nangangahulugang ang babae ay dapat na kanilang anak na babae. May anak na babae si Chairman Tang. Sinabi niya na ang nobya ay nanatiling walang asawa para sa kanya sa nakalipas na 18 taon, kaya naniniwala ako na ang babae ay dapat na anak ni Chairman Tang. Parang hindi naman. Hindi ako naniniwala na ang isang babae ay maaaring manatiling walang asawa para sa isang lalaki sa loob ng 18 taon. Ako rin. Ang babae ay dapat na anak ng nobya at ibang lalaki. Kung gayon, dapat mahal na mahal ni Chairman Tang ang nobya para maging handa itong tanggapin ang kanyang anak sa ibang lalaki. Sumasang-ayon ako. Nag-usap sila sa mahinang boses, kaya hindi narinig ng iba ang kanilang usapan. Gayunpaman, narinig sila ni Guning, dahil nakatayo siya malapit sa kanila. Matapos marinig ang kanilang talakayan tungkol kay Guman, hindi nasisiyahan si Guning. Mahusay din ang pandinig ni Leng Xiaoteng, ngunit wala siyang tulong ng Jade Eyes tulad ni Guning, kaya hindi niya malinaw na marinig ang talakayan ng mga babaeng iyon. Napansin lang niya ang hindi nasisiyahang mukha ni Guning, at agad na hinawakan ang kamay nito. Anong mali? Umiling lang si Guning, at walang sinabi. Ayaw niyang marinig ang talakayan ng mga babaeng iyon tungkol kay Guman. Ngunit kailangan niyang aminin na may katuturan ito dahil iilan lamang sa mga kababaihan ang may kakayahang mamuhay ng may kalungkutan at manatiling tapat sa kanyang minamahal na lalaki. Anyway, malapit nang lumabas ang katotohanan. Yunfan, alam kong maganda ang pakikitungo mo kina Man at Ningning, kaya hindi ko na kailangang sabihin pa ang tungkol dyan, pero dapat aware ka sa pagkatao ni Ningning. Kung manggahas kang pretuhin ng masama si Man, kukunin ni Ningning si Man mula sa iyo, sabi ni Gu Qinyang sa dulo. Iyon ang sinabi sa kanya ni Guning na sabihin. Bagamat alam ni Guning na hindi pakikitunguhan ni Tang Yunfan si Guman ng masama, kailangan pa rin niyang gawin iyon. Nang marinig iyon, kinabahan si Tang Yunfan. Sinulyapan niya si Guning na nasa ilalim ng entablado, at inirapan siya ni Guning, na ikinatuwa at ikinainis niya. Napakakulit ng anak niya. Naniniwala siya na kayang tuparin ni Guning ang kanyang salita,
ngunit hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong iyon. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon si Ningning na ilayo sa akin si Man. Ipinapangako ko na si Ningning mismo ay hindi papayag na iwan ang aming pamilya at ang kanyang biolohikal na ama. Sabi ni Tang Yunfan ng may kumpiyansa. Tumawa si Guning sa kaligayahan. Nang malaman na si Guning ay biological na anak ni Tang Yunfan, nagulat muli ang lahat. Mahirap paniwalaan na kayang manatiling walang asawa si Guman at palakihin ang kanilang anak na mag-isa sa loob ng maraming taon. Bukod dito, lumaki si Guning na napakahusay. Noong nakaraan, hindi katanggap-tanggap para sa isang babaeng walang asawa na magpalaki ng isang bata ng mag-isa, kaya dapat ay malakas ang pag-iisip ni Guman. Maraming tao ang sumang-ayon na si Guman ay talagang isang dakilang ina. Natutuwa akong marinig iyon, sabi ni Gu Qinyang, pagkatapos ay ibinalik ang mikropono sa host bago siya umalis sa entablado. Pakibigay ang singsing, sabi ng host. Walang pagkaantala, naglakad si Guning patungo sa entablado na may hawak na kumakanta sa isang tray sa kanyang mga kamay. Sa sandaling nagpakita siya ay naging sentro ng atensyon ng mga tao, dahil siya ay masyadong kaakit-akit para hindi papansinin. Jesus, anak ba nila si Guning? Biglang napagtanto ng mga tao na si Ningning ay maaaring si Guning. Dahil naka-makeup si Guning ngayon, hindi siya kamukha ni Tang Yunfan. Hindi pwede. Ang ilang mga tao ay hindi makapaniwala. Maniwala man sila o hindi, naging totoo na sina Tang Yunfan, Guman at Guning ay isang pamilya ng tatlo. Ang kakanyahan na ito ay ligtas na nakalagay sa gitna ng No Euro LSN. Huminto si Guning sa harap ni Tang Yunfan, at medyo nahihiya si Guman na tinitigan ang kanyang anak. Ngayon, Mr. Tang, mangyaring ipagtapat ang iyong pagmamahal sa nobya na may singsing, sabi ng host. Nang marinig iyon, kinuha ni Tang Yunfan ang singsing at sinabi kay Guman, "Tao, malaki ang utang na loob ko sa iyo, at alam kong imposible para sa akin na ganap na makabawi sa iyo. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataon na alagaan ka at ang aming anak na babae. Mahal kita. Lalaki, papakasalan mo ba ako?" Pagkatapos, lumuhad si Tang Yunfan sa harap ni Guman. Nauna na siyang nag-propose kay Guman, ngunit handa siyang gawin itong muli sa seremonya ng kanilang kasal.